Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Araw ng banal na kapahingahan. Happy Sabbath sa lahat ng mga makikinig, titingin, manonood sa video nito. At sa oras na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ating pagninilay-nilayan ang ilang mga katagang na mababasa natin bilang isang referensya sa ating pamumuhay dito sa mundong ibabaw na ito. Pamumuhay na nagsisikap, lalong-lalo na sa mga may pananampalataya, may paniniwala na may isang Almighty, may isang Supreme Being na siyang lumikha sa lahat ng ating nakikita at hindi nakikita, sa tinatawag ng siyensya, sa katawagan ng siyensya, sa ginagalawan nating mundo at sa labas ng ating mundo, ang tinatawag nilang universe, universo. Sa ating lahat na mga naniniwala na tayo'y nilikha, kawangis ng ating pinaniniwalaan, sinasampalatayahan na Almighty Elohim, Almighty Alahayam, na siyang nagbibigay sa atin ng katarungan, nagbibigay sa atin ng free will, na tinatawag naman ngayon ng tao na freedom. Sa ating pamumuhay bilang nasa mortal pa na katawan ito, maraming mga bagay-bagay na hindi maaabot ng ating o hindi maaarok ng ating sariling panguunawa. Ngunit sa kadahilan ng minahal tayo ng ating may likha, gaano man katigas, gaano man ka-stubborn ng tao natin sa kanya, ngunit patuloy pa rin siya gumagawa ng mga hakbang upang maibalik niya tayo sa original niyang plano sa bawat isa sa atin. We live in this earth dahil pinapahintulutan niya, because He has a purpose to each and every individual. Meron siyang purpose sa bawat isa sa atin. Meron tayong kanya-kanya or may sarili tayong daanan na nakapattern, nakadisenyo ng ating Ama, dinisenyo ng ating Ama upang ito ay ating tatahakin. Ito ang ating tatahakin upang maabot natin, upang makuha natin, upang mapagtagumpayan natin ang kanyang pangako, ang pinangako niyang buhay na walang hanggan sa mga naniniwala na tayong mga tao ay may buhay sa kabila ng buhay na tinatamasa natin ngayon, na nagiging limitado sa kadahilan ng nag-disobey, tumaliwas, nakinig ang ating nauunang mga magulang sa kalooban ng ating may likha. Kaya lahat ng mga kaparaanan ginawa ng ating Elohim, ng ating may likha, ng ating Alahayam, upang maibalik niya tayo sa kanyang kandungan, sa kanyang inihanda na daan. Because in myself, mga kapatid, mga kaibigan, ako'y lubos na naniniwala sa kadahilanan hindi lamang sa nakukuha natin dito ng mga referensya sa kasulatan ito sa tinatawag nating Biblia ngayon. Hindi lang dito
nagbabasit, nagtatapos ang aking pinagbabasihan kung bakit ako'y naniniwala na sa kabila ng buhay na tinatamasa natin ngayon, sa kabila nito, merong mas higit pa. Dahil sa aking puso't kaluluwa, sa aking diwa, damang-dama ko na meron talagang nagmamahal. Meron talagang pinagmulan bilang tao. Ako bilang tao. Although, for how many decades, for how many years, for how many centuries, for how many times na ang nakakaraan. Ilang henerasyon na ang nakakaraan. Sabi nga ng science nga na ang mundong ibabaw na ito ay ang mundong ito na tinatawag nilang Earth, na pinangalanan nilang Earth, ay nagdidibat. May mga tao pang nagdidibatihan kung anong ilang taon na ito, gaano na ba ito katanda. Okay. So, may mga teorya tayong mababasa na samot-saring komentaryo, samot-saring teorya. May ibang mga nagsasabing mga scientifico na nanaliksik na millions of years na ang tanda ng sanlibutan ng mundo. Ngunit ang iba naman, lalong-lalo na pag ang pinagbabasihan ay ang Biblia alone, hindi natin makikita punto por punto or numero sa numero, salita sa salita, na nagsasabing millions of years na ang sanlibutan ito. Kundi, kung ang pagbabasihan ay ang paggawa kay Adan at saka kay Eva, hindi pa umabot ng 6,000 years or almost 6,000 years pa lang ang edad ng mundo. Kung ang pagbabasihan ay ang paggawa kay Adan. Okay? Ngunit, beyond the natural imagination or thinking ng tao, may mga accounts din sa Biblia na kung pagninilay-nilayan, susuriin nating mabuti, merong mga beyond pa. Kahit titingnan natin ang Genesis na lang mismo, sa unang paragraph pa lang, sa unang pananalita pa lang, sa unang sulat pa lang, sa unang description pa lang ni Moses sa kanyang sulat. At kahit pa sa ibang mga tinatawag nilang extra biblical books, Book of Jubilee, Book of Enoch, at iba-iba pa, iba't iba pang mga libro, mga kasulatan. Makikita natin doon sa ibang mga kasulatan at kahit na dito sa Biblia, sa Genesis 1 verse 1, kung tayo'y magiging meticuloso lang tayo, paandarin lang natin ang tinatawag nilang extra human thoughts. Kumbaga, kung sa espiritualidad, kung paiiralin lang natin ang pag-iisip ng spiritualidad,
madadama natin. At siguro makakapag-agree ang bawat isa na merong mga kaisipang ito na kung saan ang gagaling. Saan nga, ano ngang siglo, ano ngang panahon ang tinatawag ng mga scientifico na the era of the dinosaurs. Sa panahon ni Adan at saka ni Eva, walang nakalagay na may mga dinosaurs. Merong sa chapter 6 ng Genesis, merong mga nagdidebate pa rin dyan about the word Nephilim. Sa ibang translation, giants. Okay? So, dyan pa lang, sa Genesis chapter 6, makikita na natin doon na merong mga beyond of a simple imagination. Okay? So, nababalikan lang natin ito, mga kapatid, sa kadahilan ng wala naman tayong inihandang tinatawag nilang outline. Ang sa atin, tayo ay nagbabase sa kung ano ang itinuturo, ano ang hintulot ng Ama na maiintindihan ng ating diwa, saan tayo dadako sa ating mga pagninilay-nilay. So bilang tao, bilang nilikha niya, espesyal niyang likha, alam na natin, lalong-lalo na sa mga mananaliksik, lalong-lalo na sa mga naniniwala ng espiritualidad, at specifically lalong-lalo na dito sa mga kapatiran sa kadiwa, na pinaniniwalaan natin ang mga pangyayari na nakatala sa kasulatan, sa pagbibigay ng ating Elohim, ng ating mahilikha, ng mga tuntunin upang sundin ng tao upang marating niya ang pangako na inihanda ng ating alhayam. Kaya mga kapatid, tayo ay naniniwala na we are parte pa rin tayo sa mga tuntuning ito. Bakit? We are the descendants of those ancestors. I really believe. Hindi man siguro specifically sa hanay ni Israel, pero sa ibang tribo. Magmula na lang muna, okay? Magmula na lang muna sa kapanahonan ni Noah, dahil inihilit nga ng may likha ang mga tao sa panahon from Adam to Noah, di ba? There are 8 persons lang sa tala ng kasulatan. 8 tao lang ang nakakaligtas sa panahon yun, nung hinatulan ng ating may likha ang mundo, di ba? Sa panahon ni Noe. Ngayon, doon na lang tayo kukuha ng pagbabasihan, referensya. So si Noah may 3 anak na lalaki. Si Shem, si Japhet, at saka si Ham. Okay. Ngayon, sa 3 iyon, I'm pretty sure ikaw at ako, ancestor natin sila, or nakahanay tayo sa kanila. Kung saan man tayo, kay Shem, kay Japhet, o kay Ham, diba? So yan ang pinaka katotohanan. So ang ating inaasam-asam
na sana tayo ay nasa hanay kay Shem. Dahil ang hanay ni Shem, yun ang medyo nabibigyan ng paborableng desisyon or paborableng pag-aalaga, pagbibigay ng ating Ama, ng ating may likha. Okay? So, ganun pa man, kahit pa siguro tayo ay nasa hanay ni Japhet at ni Ham, magiging masaya pa rin tayo, nagagalak pa rin tayo dahil atin ding na pag-alaman or ang ating diwa mismo, ang ating espiritu mismo na naka-konekta sa ating may likha na siyang ibinigay niya nga sa tao bilang patunay na ang ginawa niyang lupa ay nagkaroon ng buhay. Kaya pinapatunayan lang niya na wala siyang tinatangi. Wala siyang inaayawan. Dahil ang kagustuhan ng ating may likha, ng ating Ama, ay ang lahat ay paruroon sa pagsisisi. Kagaya ng mga nakasulat sa kasulatan, kagaya ng sinasabi ng mga apostolis, na ang ating may likha, ang ating lahayam, kung bakit specifically sa sinabi ni Apostle Peter na sinasabi niya sa mga sa kanyang sulat hanggang patungkol sa atin ngayon, na nag-iisip na kung bakit ang tagal pang bumabalik ang Misaya, kung bakit ang tagal pang hahatulan ang mundong ito para magkaalaman na. Merong mga pag-iisip na ganun, mga kapatid. Merong mga nag-iisip na gano'n ng mga mananampalataya, mga tao, mula pa doon sa kapanahunan ng Misaya. Kaya si Peter nagsasabing, papaalalahanin ko lang kayo na ang sinasabi niyong pagka-delayed or dinidelayed ng ating alahayam, ang pagbabalik ng Misaya upang hatulan ang mundong ito, ang mga tao na nandito, iisipin nyo na lang na ang kanyang pag-aantala, pagdidilid niya na iniisip natin ay ang kanyang pagmamahal. Nandoon pa rin sa kanyang pagmamahal. Bakit? Ang kagustuhan niya, lahat ay pumapasok. Lahat ay makakarating sa pagsisisi. Hahantong sa pagsisisi upang hindi mapunta sa walang hanggang kapighatian. Okay? Kaya samot-saring kasulatan, mga pagpapaalala mula pa noon sa ating mga patriarchs hanggang sa kapanahunan ng Misaya, hanggang sa kapanahunan ng mga disipulo, merong mga inulit-ulit na mga pagpapahalaga sa bawat mananampalataya, pagpapaalala on how to paano tayo mamuhay, paano tayo gagawa, how to act as a believer of the Almighty, as a believer of our Messiah, as hallelujah, of followers of the way. Okay. Ngayon, titingnan natin ang sinasabi ni Solomon sa kanyang isa sa mga sulat ni Solomon sa Book of Proverbs. Ito ang matatawag nating pinakapuso ng kasulatan. Ito ang pinakapuso
ng ating may likha. Okay? Babasahin natin ang sinasabi ni Solomon dito. Sa chapter 12 ng Proverbs, verse 1, ito ang kanyang sinulat, kanyang sinabi. Sabi niya, whoever loves discipline loves knowledge. But he who hates reproof is stupid. A good man obtains favor from Yahweh, but a man of evil devices he condemns. Okay, ngayon mga kapatid, itong mga salitang ito hindi na bago para sa mga mananampalataya, para sa tao. Kahit na ang mga intelihenteng tao na tinatawag, they are believing on these sayings, kung ito man ay isang pananalita lamang. Bakit? Dahil ang tao nga, diba, ang naiintindihan natin, we have an attitude, we have a character. Okay? Sino naman ang hindi mag-a-agree sa akin ng ganun? Pero, babalikan lang natin. Aalalahanin lang natin. Kailangan lang nating balikan kung sino ang gumawa sa atin. Diba? Ang sabi ng may likha sa atin sa Book of Genesis, let us make man in our own image, after our likeness. Okay? So ngayon, kung ginawa tayo ng ating alahayam na katulad niya, kawangis niya, liwat niya, sa Bisaya. So, absolutely, 100%, 100 or 1,000% kapareho niya tayo. After His likeness. In His image. May mga pilosopong mga tao na wala sa lugar na pamimilusupo. Nasasabing, so kung kawangis tayo ng tinatawag ng karamihan na GOD, kung kawangis niya tayo, bakit magkakaiba-iba ang figure ng ating mga pagmumukha? O, titingnan naman ang paglabas na anyo. Okay? So, pero naiintindihan na natin kung bakit nagkakaiba-iba na ang ating pagmumukha. Sa history pa rin sa Biblia o kahit sa history, merong naitala kung bakit magkakaiba-iba na ang ating pagmumukha ngayon. Anyway, pero in figure, mga kapatid, mga kaibigan, we are His image. Okay. After His likeness. Ano ba ang karakter ng ating may likha? Ano ba ang kanyang attitude? Ano ba ang kanyang katangian? Unang-una, the first and foremost, our Heavenly Father, our Heavenly Creator, our Divine Creator is a loving and a loving and kind Creator. Ngayon, kaya nga dito, sinabi ni Solomon, pinapaalala niya sa tao na whoever loves discipline loves knowledge. But he who hates reproof is stupid. Yan, tingnan niyo mga kapatid.
kung sino daw ang umiibig, punto, word for word natin itong itatranslate ha. Kung sino daw ang nagmamahal ng pagdidisiplina o sa pagdidisiplina, mahal niya ang karunungan. Ngunit kung sino man ang nagagalit kapag pinagsabihan, pinapaalalahanan, ay isang estupido. Hindi ako nagsasabi ang salita na nandito sa kasulatan. A good man obtains favor from our Alua, Yahuwah. But a man of evil devices, he condemns. Sumalinaw. May pagpipilian talaga ang tao. Merong inilagay na choices simula pa man ang ating may likha. Dito tayo mga kapatid, sa mga kaibigan, sa unang sinabi ni Solomon na whoever loves discipline loves knowledge. Sa mga magulang dyan, katulad ko na nagiging magulang na rin, na hindi ko naiintindihan nung ako'y isang anak pa lamang. Noon, kapag pinagsabihan ako ng nanay ko, kasi ang nakamulatan ko sa mundong ito, na nag-aalaga sa akin, ang nakamulatan ko ay ang aking ina na lamang, hanggang sa dumating ang panahon na siya ay nag-asawa muli, when I was 5 years old, nung ako'y 5 years old na. Pero ang nakamulatan ko ay aking nanay, at hanggang sa ako'y lumaki, bilang isang bata, bilang isang anak na hindi namumulat na pagpapaalala na binabase sa kasulatan. Although hindi ko rin masisisi ang aking nanay dahil pinagbawalan silang magkaroon ng Biblia noon, kasulatan noon. But anyways, mga kapatid, mga kaibigan, bilang nasa nature ng tao na nakukurap nga ng adversaryo, bilang isang anak noon, hindi ko pa lubos na naiintindihan kung bakit ako ay minsan pinapalo ng aking nanay. Pero minsan lang yun, mga kapatid ha. Pero pinagsabihan, pinapagalitan in words. Ngunit bilang stupidong bata noon, ako'y nagagalit, ako'y nagtatampo noon kapag ako'y pinagsabihan ng nanay ko, ng mga tiyahin ko, ng mga tiyuhin ko, ng lula ko. Kapag sinasaway ako sa aking ginagawa na sa tingin ko tama, ngunit sa tingin pala ng karamihan at ng mga matatanda ay hindi maganda. Kapag pinagsabihan ako, nagtatampo ako, nagagalit ako. So those times, I count it as I am a stupid child. Hindi ko ikakahiya yun, mga kapatid, mga kaibigan, na sasabihin sa inyo na ako'y isang estupidong bata sa panahon yun, hanggang sa ako'y nagbibinata. Dahil
minsan na nga lang akong papaluin ng aking ina dahil my stepfather hindi talaga siya although he was not a perfect stepfather, but I really appreciate it. Sa ngayon, I really appreciate it. What he has done to me, to us, to my manang, to my nanay. Bakit? Nikurot, palo, hindi niya kami pinagbuhatan ng kanyang kamay. Bakit? Maybe siguro natatakot siya dahil stepfather lang siya. Or, masasabi ko ngayon, yun ang pamamaraan ng pagmamahal niya sa amin. Ngunit, pagsasabihan naman niya kami. Sa salita lamang. Pero, hindi siya nagbubuhat ng kamay sa amin. Ngunit, para sa akin, yun ang nagiging kulang ng stepfather ko. Ang nanay ko mismo. Noon. Dahil umabot sa puntong ang pagiging estupidong bata ko umaabot pa rin sa punto ng ako'y nagbibinata hanggang sa ako'y nakapag-asawa. Pardon. Hindi pa pala. Sorry. Hanggang ako'y padating pa lang sa pag-aasawa. Nung ako'y from 5 years old, 4 years old, na meron na tayong isip hanggang mga 20s ng edad ko, I am a stupid one. Hindi ko ikakayang sasabihin ito sa inyo mga kapatid. Bakit? Base na rin dito sa binabasa natin. Base dito sa ating binabasa. But he who hates reproof is stupid. Isa ako sa mga tinatamaan at natatamaan dito, mga kapatid, mga kaibigan. Dahil ako'y nagagalit talaga pag ako'y binagsabihan, kapag ako'y kung sa Bisaya pagtambagan na, yung pagsabihan ka na, hindi maganda ang ginawa mo, ganito, ganyan, nagagalit ako, nagtatampo ako. Pag nag-uumpisa ng magsasalita ang nanay ko ng pagpapaalala, lalayas na ako. So am I stupid? Yes, I am. Those times. Kaya siguro sa mga nakakilala sa akin, lalo na siguro sa ang manang ko, sino man ang makakakita ng recording na ito na nakakilala sa akin, siguro sasabihin nila, stupido ka nga. But malaking malaki talaga ang aking pagpapasalamat sa ating may likha, na kahit ako isang estupidong bata, estupidong binata at estupidong tao, pinaparamdam pa rin niya sa akin ang kanyang pagmamahal. Kung hindi kinaya ng aking nanay, hindi kinaya ng aking stepfather, napuputulin ang sungay ko. Sorry for the word na ginamit ko para maintindihan na natin. Kung hindi man kinaya ng nanay ko at ng stepfather ko ang pagputol ng buntot ko,
ating may likha, ang ating divine, loving Father na ang gumawa ng paraan upang ako'y paluin. Upang marirecognize ko ang kamalian ko. Alam niyo mga kapatid, pag ang ating divine Father na ang papalo sa atin, masasabi ko sa inyo mga kapatid, huwag niyo nang antayin na siya pa ang mamamalo. Bakit? Tagos sa laman hanggang buto, hanggang sa kaluluwa at espiritu mo. Ngunit ang laki ng pasasalamat ko ng ating may likha na hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako iniwan sa pagiging estupido. He will make a way that there seems to be no way for me. Hindi ko lubos maisip mga kapatid eh. Hindi ko lubos maisip. Nung hindi pa tayo namulat sa kamulatang ito, naintindihan ko na kung bakit merong proseso ang kanyang pagtawag sa akin. Dahil nakinig ako nung siya na ang namamalo sa akin. Pinakinggan ko ang kanyang panawagan. Pinakinggan ko ang kanyang tama na. Halika na. Tama na sa pagliliwaliw mo. Tama na sa pagiging prodigal son. Halika na. Hopefully mga kapatid, ating madadama ang pag-ibig ng ating Ama sa pamamagitan ng kanyang mga palo, sa pamamagitan ng kanyang pagdidisiplina sa atin in any ways. Mararamdaman natin naman yun kapag tayo'y nagre-reflect. Mararamdaman naman natin ang pag-ibig ng Ama sa kahit anong kadahilanan, sa kahit anong paraan. Mararamdaman ng tao ito kapag nagre-reflect lang ang tao. Tayo na mga tinatawag na nananampalataya sa ating may likha. Itong ating sinasabi ngayon mga kapatid, hindi ito as a typical gesture and kahit ano pang pagkasabi sa mga typical na manunuro. Ang ating sinasabi dito mga kapatid ay kung ano ang totoong pangyayari dahil totoo nating nararamdaman at nararanasan. Hindi tayo pwedeng magbibigay ng pagpapaalala, hindi tayo pwedeng magsasalita dito na tinatawag ng taga-Western na myth, yung walang pagbabasihan, yung katang-isip lamang na tinatawag. Hindi tayo pwedeng magsasalita dito ng fairy tales. Ang sinasalita natin dito mga kapatid, base sa ating karanasan na pinaparanas sa atin ng ating mahilikha. If you believe that you are one of His creation, just take note. Whatever the experience you have na pinapahintulutan niya,
be reflective. Be reflective because our Heavenly Father, our Aloha Yahuwah, is a loving Father, is a loving Creator. He does not want us to be in dome in due time, but He wants us to be with Him forever, happily ever after. Kaya mga kapatid, ano man ang pinagkakapisihan mo, pinagkakagiliwan mo ngayon, just remember, someone out there, hinihintay ka lang, kaibigan. Hinihintay ka lang, kapatid. Natatalima sa kanyang mga tuntunin. Just remember, sa ating mga nakaraang mga pag-uusap, paglilinang, na nung iniligtas ng ating Ama ang mga Israelita sa kamay ng mga Ehiptohanon, sa mga Egyptian, He never gave them first His Torah, His guidelines. Hindi muna. He gave them His amazing grace, His unmerited favor. Yun ang una niyang ibinigay sa mga Israelita, sa mga Hebrew Israelites na nagagapi, na nagiging alipin doon sa Ehipto. Ngunit nung sila'y nailabas na, naisalba na ng ating Ama, at nagiging isang komunidad na, isang malayang mga tao, mga individual, nagbigay siya ng mga tuntunin upang marating nila ang kanyang pangakong filled with milk and honey. The heaven, not heaven, or a heaven, ganunin na lang natin, lugar, okay, ganito lang, pinangakuan sila ng Ama ng isang lugar na kanilang matutuluyan, na umaagos doon ang gatas at ang honey, pulot pukyutan. Ano ba ang milk at honey? Ano bang significant nito? Pangangailangan ng katawang lupa, pangangailangan ng tao upang masustain niya ang kanyang pamumuhay. Paano sila ginagayad ng ating Ama? Tinuturuan sila paano mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Kaya binigyan niya sila ng mga guidelines, mga tuntunin na dapat nilang sundin upang marating nila ang kanyang inihandang pangako. At sad to say, marami at karamihan sa kanila na mga may edad na, nasa saktong edad na, mga elders, kasama na si Moses, hindi man lang nakaapak sa unang yugto sa lupang pangako. Bakit? Because of their stubbornness. Hindi ko sinasabing kasama si Moses na stubborn. May isang dahilan, may mga dahilan din ang ating Ama kung bakit hindi na rin pinatuloy si Moses sa lupang pangako physically. Kaya mga kapatid, kung babalikan natin ang history ng ating mga ancestors, ang kanilang ups and downs, ang pagmamatigas nila sa kanilang mga bungo,
kahit binigyan na sila, pinapakitaan na sila ng Ama ng kababalaghan at kung ano-ano pang mga miraculous things and happenings, patuloy pa rin silang nagiging stiff-neck. Tumitigas ang mga liig, tumitigas ang ulo, dahil gusto nila ang kalayaan, freedom na isinisigaw ng mga tao ngayon. Kalayaan daw nila sa kanilang pamumuhay nang walang magdidikta sa kanila. Huwag magbuot nila. Gusto nilang buhaton ang kung unsay kagustuhan nila sa ilang mga kaugalingon. Gusto lang nilang gagawin kung ano lang ang ikasisiya ng kanilang mga sarili. Kung ano lang ang maiisipin nila na gawin, yun lang ang gusto nilang gawin. Hindi nila gustong may magdidikta sa kanila, may magpapaalala sa kanila, may magkukontrol sa kanila. Diba? May mga nagre-rebuild nga eh. Diba? Dahil ayaw nila ng disiplina. Kaya mga kapatid, kung anuman ang mga pagkakamali, uulitin ko na naman ngayon. At ito'y aking paulit-ulit na ipapaalala sa ating lahat. Na tayo'y mahal ng ating alahaya, ng ating Elohim. Gagawa siya ng pagpapalo, gagawa siya ng disiplina upang tayo magiging matuwid. Yun nga ang ginagawa natin sa ating mga anak ngayon. Ako nga, di ba, sabi ko, naiintindihan ko lang yun sa ngayon na. Kaya din ako sa mga anak ko, lalong-lalo na yung pinakabunso namin dito, hindi ako nag-aatubiling pumapalo o gagamit ng palo sa kanya kapag siya nagkakamali. Pinapaalalahanan ko siya, sinasabihan ko siya kung bakit ko siya pinalo, sinasabihan ko siya kung bakit ako'y nagagalit, dahil ang sasabihin ko sa kanya, Jemima, ginagawa ko ang ito upang ikay magiging matuwid, ikay magiging mabuting anak, ikay mabuting kapatid, ikay mabuting tao sa harap, sa komunidad man, lalong-lalo na sa ating mailika. Ang pagpapalo ko sa iyo ay para sa kapakanan mo, sa sarili mong kapakanan. And someday, somehow, you will remember that the rod hits your butt will make you right and able to do good things. Kaya mga kapatid, kung nararamdaman nating palo ang mga nararanasan nating paghihikaos, kawalan ng pangangailangan, magre-reflect lang tayo. Yun ang pinakamagandang gawin natin. Dahil sabi ng ating Ama, whoever loves discipline has knowledge. Ang sinabi ng ating Messiah sa Revelation chapter 3 verse 19, sabi niya, he who loves okay, babasahin natin para mas tumpak mga kapatid. Meron tayo namang kasulatan dito. Okay. Ito ang nasusulat mga kapatid. Chapter 3 verse 19.
Sabi niya, those whom I loved, I reprove and discipline. So be zealous and repent. O, diba? Ang sinabi ng salita ng ating alayang. Sa kanyang mga minamahal, talagang dinidisiplinan niya, pinapaalalahanan niya, badlungon niya sa mga iyang gigugma. Sabi nga ng Misaya, he who loves me will keep my words, will keep my commandments. He who loves the Father also loves me. Yan ang sabi ng Misaya. Okay? So ganun din ang sinasabi. Meron pa in Hebrew, Book of Hebrews, mga kapatid. Tingnan natin. Okay. In Hebrews 12, chapter 12, verse 6, ito ang kino-quote ng writer ng Hebrews. Galing pa rin ito sa Lumang Tipan. Kino-quote niya, pinapaalala niya. Sabi niya dito, my son, do not regard lightly the discipline of Yahuwah, nor be weary when reproved by him. For Yahuwah disciplines the one he loves, and chastises every son whom he receives. So klaro na kayo, mga kapatid. Klarong-klaro na kung nakakaramdam tayo ng anumang sakit, wala namang palo na hindi masakit, di ba? Wala namang pagdidisiplina na hindi masakit. Masakit talaga. Ito ang tatandaan natin. Mahal tayo ng ating alahayam kapag tayo'y kanyang dinidisiplina. Kagaya ng mga magulang ng mga human being. Kagaya nating mga magulang. Kapag dinidisiplina natin ang ating mga anak, mahal natin ang ating mga anak. Hindi tayo nagdidisiplina, kadalasan hindi tayo nagdidisiplina ng ibang mga bata. Nang hindi natin mga anak, di ba? Hindi natin dinidisiplina. Although, meron tayong mga pag-aalala sa ating makikita sa kanila. Ngunit, we have no right to discipline on them because we are not, or tayo nga, hindi tayo nila magulang. Di ba? Ganun lang kasimple eh. Kaya mga kapatid, hallelujah, magiging reflective lang tayo because our Heavenly Father loves us so much. Because of His great love to the mankind, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Tingnan natin, tingnan ninyo, di ba? Gaano tayo kamahal ng ating Ama. Kaya lahat ng mga sources, lahat ng mga pamamaraan, ginawa na ng ating Ama. Kahit ang Misaya, kahit ang kanyang anak, ipinadala niya dito sa lupa. Ang kanyang puot at galit sa taong mga matitigas ang ulo, sa mga taong mga stubborn, ang kanyang galit sa tao, doon na lang niya ibinaling sa kanyang anak. Ang kanyang anak na lang ang pangtubos, ang kanyang anak na lang ang kanyang pinatay. Don't get me wrong sa pagkasabi ko ng ganun, ang kanyang anak na lang ang kanyang pinatay. Although hindi naman talaga ang Ama ang magawa. Kumbaga, ganito na lang, ang kanyang anak na lang
ang pinapahintulutan niyang magbuhis ng buhay para sa karamihan, para sa atin. Tingnan nyo gaano kalaki ang pagmamahal ng ating Ama sa atin. Yun ang picture ng testing niya kay Abraham sa panahon ni Isaac. Sorry Ama kung mali ang pagkakabitaw ko ng salita. Mga kapatid, sana po, mga kaibigan, pagninilay-nilayan natin kung gaano tayo kamahal sa ating Ama, ng ating Ama. Kaya magiging reflective tayo sa bawat sitwasyon na ipinapahintulot ng ating Ama. We are running out of time na. We are in the last days of the end times. Ika nga. Tingnan nyo ang mga pangyayari sa sanlibutan ito. Tingnan nyo ang mga sitwasyon ngayon. Ikukumpara mo noon at saka ngayon. Kung magiging reflective tayo, maintindihan natin. He who loves discipline loves knowledge. Take these words na napapakinggan mo ngayon ay ikakount mo na isang karunungan para sa buhay ng bawat individual. Hallelujah. So, yun mga kapatid. Hopefully, nakakapagbigay tayo ng pagpapaalala sa bawat isa sa atin at sana po nakakapagbigay ito ng relief sa kung ano man ang sitwasyon na meron ikaw ngayon. Once again, happy Sabbath and be blessed. Ingat tayong lahat. I love you all, mga kapatid at mga kaibigan. Shalom.